Taon-taon ay meron ng event dito sa company namin, Kampukay kung tawagin. Kung anong nangyari sa loob ng hotel sa isang gabi, ikukwento ko sa loob ng ilang minuto. Ako si Jangkun, OFW sa Japan pero walang ipon. Meron na namang hindi maniniwala dyan. Alas 4 pa lang, naghahanda na yung mga kasama ko at iniwan na namin yung trabaho. Mula dito sa company, hindi kalayuan ang pupuntahan dahil 52 minutes lang. Pero palubog na yung araw dahil autumn na ngayon, mabilis na dumilim ang panahon. Puro bukid ba naman yung dinaanan kaya hindi ko na pinakita. Saka medyo madilim na. Andito na nga kami ngayon sa hotel. Hindi na kami mag-check-in pero yung mga kasama ko nagtatanungan. Dahil pare-pareho kaming first time dito. Dito sa lobby pa lang mukhang marami ng turista. Pero buti na lang, libre lahat ito sa amin ng kumpanya. Sa 6th floor pa ang kwarto namin, kaya sumakay kami ng elevator. Mabuti na lang talaga. Tahimik itong mga kasama ko, kung hindi, mauubusan ako dito ng niyonggo. Pangalawang batch na pala to dahil nung nakaraang linggo tapos na yung mga mekaniko. Naglakad lang kami ng konti para hanapin ang kanya-kanya naming kwarto. Lumay, Jan, Hosh. Pagdating namin dito sa kwarto, nandito na pala yung isa naming kasama. Sa mga nakaraang vlog ko, nakikita nyo na siguro to. Alam ko nang mangyayari dito bago kami matulog dahil mga binata atong kasama ko. Naiintriga din sila kung anong mga pinagagawa natin sa Pilipinas. Isa lang ang tumatakbo sa isip ko, tutulugan ko ng maaga to. Bakit ko pa papahirapan ang sarili ko kung may solusyon naman? Mindset ba? Mula nga dito sa bintana ng 6th floor, itanaw yung mga hotel. Sikat kasi ang lugar na to pagdating sa onsen. Medyo may konting oras pa bago yung event, kaya pinuntahan ko muna yung Pilipino na nandito sa kabilang kwarto. Siya yung unang Pinoy doon sa shop na nadistinuhan niya. May iaabot lang akong jacket na gustong gusto niya. Binigay ito sa akin ng senpai ko na nag-resign noon, kaya ibibigay ko na lang sa kanya ngayon. At pagkatapos, syempre konting kwentuhan muna sa mga senpai niya. Natuwa naman ako sa mga balita nila kasi ginagalingan daw ng Pinoy na to doon sa shop nila. Oras na ng pagbihis. Mas ramdam mo yung tradisyon nila kapag nakasuot ka ng yukata. Yukata ang tawag dyan, kahalintulad lang ng kimono. Pagkatapos ng sinturon, meron pang ibabaw. Nakalimutan ko lang kung anong tawag dito. Yung ganito, pagkatapos namin magbihis, kasabay ko na yung mga senpai ko pababa doon sa 2nd floor kasi nandun yung event. Ito nga pala yung senpai ko, paborito akong pagalitan yan kahit kasalanan niya Ito talaga yung hinahangaan ko sa mga Japanese. Kailangan pa nilang ayusin yung mga tsinelas bago pumasok sa restaurant. Tingnan nyo naman Pagkakuha ng name tag, tingnan nyo naman. Japanese na Japanese ang style. Hindi ako sure kung ilan kami ngayon pero ang alam ko mahigit 100 kami. Bawat isa sa amin ay meron ng designated na upuan. Hindi ka pwedeng pumili kung saan mo gusto. Bawat lamesa ay pare-parehong nilalaman. Merong bingo card dahil kasama yan sa palaro mamaya. Tapos kasama itong beer. Hindi yan mawawala dahil bago magsimula ang event, konting speech ni boss tapos kampay muna. Sa mga oras na to, kainan na, tapos walwal. Ito na yung pinakamasaya sa main event. Malaya na rin kami nitong makalipat ng upuan. Depende sa gusto naming puntahan. Dito kasi sa Japan, kailangan mong puntahan or lapitan yung senpai mo. Pwede mo din siyang tagayan ng beer or kung ano yung iniinom niya. Paraan na rin yun para makahingi ka ng paumanhin kung mayroong mga pagkukulang sa trabaho mo. Pwede ka rin magpasalamat sa mga tulong na naibibigay niya sa'yo. Habang naghahapunan, tuloy ang kasiyahan. Pero yung card ko, kanina pa yung ganyan. Tanggap ko na ngayong gabi ako ay magiging tagapalakpak lang. Eto, pangalawang game. Lapad na ang premyo. Kailangan na kailangan ko to Gipit na. After naming maghapunan, sabay-sabay na kaming maliligo ngayon. Isa sa mga kultura ng Hapon. Yun nga lang, hindi ka pwedeng kumuha ng video sa loob. Almusal na nung kami bumaba dito sa ground floor. Pagkatapos namin kumain, lumabas muna kaming dalawa para makapaglakad-lakad. Ang kaso sobra namang lamig. Kita nyo naman, umuusok na yung ating bibig. Check out na kami. Malayo na yung narating namin Takbo na kami ngayon pauwi. Pabalik pala sa hotel. Iiwan na Baka kami na lang yung inihintay doon Layo po. Sayang yung kinain ko Buti ready na yung mga gamit natin Nasa labas na yung mga kasama namin Uwi na kami.